Magandang umaga, Philippine Air Force. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Sabado, 24 January 2026. Para sa ating synoptic equation, ang ating minomonitor na low pressure area na si dating Bagyong Ada ay huling namataan kaninang alas 3 ng umaga sa layong 690 km silangang bahagi ng Davao City. Ito hindi na natin inaasahan na maging isang ganap na bagyo muli at wala naman direktang epekto sa ating bansa. Samantala, ito namang shear line ang siyang nakakaapekto dito sa silangang bahagi ng Mindanao na magdadala na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, partikular na nga dito sa Caraga, Davao Region, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Camiguin at Misamis Oriental. Ang amihan o northeast monsoon ang patuloy na nakakaapekto dito sa natitirang bahagi ng ating bansa na magdadala naman na maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, partikular na nga dito sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Bicol Region, Western Visayas, natitirang bahagi ng Eastern Visayas at natitirang bahagi ng Northern Mindanao. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, partikular na nga dito sa Metro Manila ay makakaranas naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahihinang pag. Para sa ating general area forecast, asahan natin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Partikular na nga dito sa Kawayan, Legazpi, Tacloban, Mactan at Iloilo. At asahan naman natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat dito sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. Dulot nga ng shear line, asahan din natin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa Cagayan, De Oro at Davao. At dito naman sa Zamboanga at Sanga-Sanga ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat. Para naman sa ating flight level wind chart, para sa 2,500 to 5,000 feet, dominant pa rin ang northeast monsoon kaya asahan natin ang wind direction natin is manggagaling dito sa northeasterly to east-northeasterly. Dito naman sa Luzon, asahan natin ng 15 to 35 knots. Sa Visayas, 10 to 30 knots. Mindanao, asahan natin ng 10 to 20 knots. Para naman sa 10,000 feet, asahan natin ng northeasterly to southwesterly wind direction with 10 to 25 knots. Easterly to east-southeast, 15 to 25 knots sa Visayas. Easterly to east-southeast, 15 to 30 knots sa Mindanao. Asahan natin dito sa 18,000 feet ang westerly to easterly 25 to 45 knots sa Luzon, westerly to west-northwesterly 25 to 35 knots sa Visayas, and westerly 20 to 30 knots sa Mindanao. Para naman sa impact sa flight operation sa Caraga, Davao Region, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Camiguin at Misamis Oriental, ang main hazard nga ng shear line, asahan natin na widespread cloudiness and rain, wind shear, and turbulence, low ceiling, and poor visibility, embedded thunderstorm. Yung impact naman nito sa rotary, reduced visibility may limit the visual flight rules operation, turbulence and gusty wind can cause difficulty in hover and control during takeoff and landing. Increased risk or spatial disorientation in low clouds or rain bands, and sa fixed wing naman, asahan natin ang approach and landing delays due to IFR condition and possible diversion or holding patterns due low visibility and low clouds. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, dulot ng northeast monsoon, asahan natin ang main hazard ng cool and dry northeasterly flow, bringing strong winds and light rains. Sa rotary naman, ang impact nito, asahan natin ang strong crosswind and wind gusts may restrict takeoff and landing and hover operation. Sa fixed wing naman, crosswind and moderate turbulence during approach and possible delays due to low visibility in light rain. Ang araw ay sumikat kaninang 06:25 at lulubog mamayang 17:51. Meron naman tayong 31% increasing moon illumination. Para maging updated sa lagay at taya ng panahon, ipollow lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center. At yan lang po lagi ng ating panahon at sa ngalan po ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Jan Tugador Pop Jesse, ako si Staff Sergeant Edmar B. Sagadraca Jr., Philippine Air Force Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center.
Muli, magandang umaga Philippine Air Force.